Ang biyenan ko, ang CEO, tinawag ang security at sinabi, "Fired ka na, pare." Pinapirma niya ako sa badge ko sa harap ng lahat sa monthly board meeting. 43 katao ang nanonood. May mga nahihiya para sa akin, karamihan naman hindi mapakali. Ilan ay hayagang nangingisi na parang matagal na nilang hinihintay ang sandaling ito. Ngumiti lang ako, tumango ng isang beses at sinabi, "Salamat sa pagkakataon, Ricardo." Pagkatapos ay dagdag ko, "Baka gusto mong tingnan ang email mo." 10 segundo pagkatapos, nag-black lahat ng screen sa glass-walled conference room. Bulong ng CFO na si Patricia Miranda ng malakas para marinig ng lahat. Diyos ko, nilock niya ang servers natin. Ang legal director na si Jamie Whitmore, literal na natumba sa upuan niya, pinutla ang mukha habang nakatingin sa patay na laptop. Siya ang may-ari ng patent, sabi ni Jaime, nanginig ang boses. Ang core patent, yung pinagbabatayan ng lahat. Si Ricardo Thornton, ang biyenan ko at ang lalaking winasak ang karir ko sa pinakapublikong paraan, humarap mula sa security patungo sa akin na may ekspresyong hindi ko pa nakita noon. Puro panik na walang halo. Ako nga pala si Rio Perez. 32 anyos na ako at 2 araw pagkatapos ng board meeting na, ibinenta ko ang 500 bilyong patent sa TechCore Industries, pinakamalaking kalaban ni Ricardo. Pero hindi dito nagsisimula ang kwento ng paghihiganti. Nagsisimula ito 7 taon na ang nakalipas sa pag-ibig, ambisyon at pinakamangmang desisyon na nagawa ko, pagtitiwala sa pamilya. Bago tayo magpatuloy, kung nag-e-enjoy ka sa kwentong ito ng corporate warfare at pamilyang pagtataksil, pakigawin mo to para sa akin. Pindutin ang subscribe button, mag-comment sa baba tungkol sa pinakamasamang workplace betrayal na nakita mo at ismash ang like button. Nakakatulong yan para maraming makakita ng mga ganitong kwento at maniwala ka gusto mong makita kung paano matatapos to. Nakilala ko si Sophia Thornton sa isang tech conference sa Singapore. 24 siya, matalino, may degree sa Business Analytics mula sa Ateneo de Manila at mga matang nakakapagpabighani sa'yo hanggang makalimutan mo ang pangalan mo. 25 ako noon, bagong graduate sa pangalawang startup failure, broke na broke, pero may algorithm akong alam kong magpapabago sa lahat. Tumawa ako habang iniinom ang beer na 2 oras ko nang iniipit dahil 20,000 lang ang laman ng bank account ko. Hindi naman karaniwang may linear algebra ang tula. Hindi nga, sangayon siya habang umuupo sa barstool sa tabi ko. Pero yung paraan mo ng pagpapaliwanag kung paano dumadaloy ang data sa networks, parang tubig na naghahanap ng level nito, ang elegante. Sayang ka sa panel discussions. Dapat gumagawa ka ng sarili mong bagay. Nag-usap kami hanggang 3 buwas ng umaga tungkol sa technology, pangarap, kinabukasan ng computing at artificial intelligence, at kung paano magbabago ang mundo sa paraang hindi pa maisip ng karamihan. Sinabi niya sa akin ang tungkol sa pagtatrabaho sa kumpanya ng tatay niya, Thornton Technologies, kung paano siya nakakaramdam na trapped sa middle management kahit sa education niya, at gusto niyang patunayan ang sarili sa sariling paraan. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa patent na na-file ko 3 buwan bago yon. Revolusyonaryong paraan ng data processing na makakapagtaas ng server efficiency ng 300% habang binabawasan ang energy consumption ng kalahati. Yung klaseng breakthrough na magpapayaman sa isang tao kung maipapalabas sa market. Papatayin ng tatay ko para ma-license niyang ganyan, sabi ni Sofia, kumikinang ang mata sa excitement. Pinapatakbo ng Thornton Technologies ang data centers para sa maraming malalaking korporasyon sa ASEAN at sa buong mundo. Ang energy costs pa lang pumapatay na sa margins namin. Ayaw ko sanang i-license pag-amin ko. Gusto kong magtayo ng kumpanya rito, baguhin ang industriya, hindi lang i-rent ang idea ko sa iba. Tumingin sa akin si Sofia ng matagal, tapos sinabi niya ang bagay na magpapabago sa buhay ko habang buhay. Paano kung pareho? Paano kung sumali ka sa Thornton Technologies, i-implement mo ang patent mo roon, gamitin ang resources para patunayan na gumagana ito sa malaking scale? Tapos, magkakaroon ka ng capital at credibility para i-spin off sa sarili mong kumpanya mamaya. May sense. Perfect sense pa nga.
Maliban sa isang problema na hindi ko pa alam noon. Ang tatay ni Sofia, si Ricardo Thornton, ay yung klaseng lalaki na nakikita ang lahat bilang asset na pwedeng samantalahin o threat na dapat alisin. At 30 taon niyang itinayo ang kumpanya sa pamamagitan ng pagiging lubos na malupit sa pagdedesisyon kung alin ang kategorya ng tao. Nagsimula kaming mag-date ni Sofia. Sa loob ng 6 na buwan, nagsama na kami sa apartment niya sa Makati, yung klaseng lugar na hindi ko kayang bayaran sa startup founder salary na walang funding. Sa loob ng 1 taon, ipinakilala niya ako sa tatay niya sa family dinner na parang job interview. Sinabi sa akin ni Sofia na may binuo kang interesting, sabi ni Ricardo habang hinihiwa ang steak na parang surgeon. 58 siya noon, pilak ang buhok at fit sa paraang kayang gawin ng mayayaman na may personal trainer at private chef. Lahat sa kanya sumisigaw ng kontrol, mula sa tailored suit hanggang sa pagkakaayos niya ng upuan sa dining table, na siya ang nasa ulo na bahagyang mataas kaysa sa iba. Bagong approach sa distributed data processing, sabi ko, sinusubukang maging confident pero hindi mayabang. Maaari itong magrevolusyon sa pag-operate ng data centers. Pinunasan ni Ricardo ang bibig gamit ang napkin. Maaari o gagawin? Gagawin, sir. Nagsimula na ako ng simulations. Matibay ang math. Kailangan lang ng real-world implementation para patunayan ang scalability. Tinitigan niya ako na parang balance sheet na sinusuri. Sabi ni Sofia, matalino ka raw. Malaking papuri yan. Hindi basta-basta binibigkas ni anak ko ang salitang yan. Sumulyap ako kay Sofia na nanonood sa usapan na may kaba. Ang nanay niya, si Patricia, nakaupo sa kabilang dulo ng table. Halos hindi humihipo ng pagkain, mukhang gusto na lang umalis. Nalaman ko mamaya na matagal nang checked out si Patricia sa kasal nila, na natili para sa itsura at sa lifestyle na binibigay ng pera ni Ricardo. Sumali ka sa akin, bigla niyang sabi. Kailangan ng Thornton Technologies ng innovation. Kailangan mo ng resources. Magtutulungan tayo. Tatay, maingat na sabi ni Sofia. Gusto ni Rio na magtayo ng sariling kumpanya balang araw. Magiging partnership arrangement to. Hindi umabot sa mata ang ngiti ni Ricardo. Siyempre, partnership. Yan ang ginagawa ng pamilya, di ba? Nagpa-partner. Dapat narinig ko ang babala sa tono niya. Dapat napansin ko kung paano niya binigkas ang pamilya bago pa kami mag-engage ni Sofia. Pero 26 ako, in love, at nakatingin sa pagkakataong maisakatuparan ang pangarap ko gamit ang unlimited resources. Sabi ko, oo. Nag-engage kami 3 buwan pagkatapos kong sumali sa Thornton Technologies. Si Ricardo ang nagbayad ng lahat. Destination wedding sa Tagaytay na mas mahal pa sa bahay ng iba. 200 bisita, karamihan business contacts at clients na gusto niyang i-impress. Ito na ang pamilya mo, sabi sa akin ni Ricardo isang gabi bago ang wedding. Mabigat ang kamay sa balikat ko habang nakatayo sa terrace ng vacation estate niya sa Batangas. Nag-aalaga ang pamilya sa isa't isa. Aalagaan mo ang Thornton Technologies. Aalagaan ka namin. Na-implement ko ang patent sa unang taon, mas maganda pa sa projection ng resulta. Tumaas ang server efficiency ng 320%. Bumagsak ang energy costs ng 53%. Nakatipid ang Thornton Technologies ng 2.1 billion sa unang fiscal quarter pa lang. Ginawa ako ni Ricardo na Vice President of Innovation, binigyan ng corner office, salary na imposible noon sa instant noodle budget, at public credit sa transformation na dinala ko sa kumpanya. Sa board meetings, itinuturo niya ang quarterly reports at sasabihin, ganito kapag nagdadala ng young talent. Binago ni Rio ang operations natin. Pakiramdam ko nakarating na ako. Parang lahat ng tao ng struggle, failure, at paniniwala sa ideyang iniisip ng iba na baliw ay nagbunga na. Ang hindi ko alam, mula pa noong unang binanggit ni Sofia ang patent, pinapagalitan na ng legal team niya ang patent ko, naghahanap ng loopholes, technicalities, para maklaim bilang property ng kumpanya imbes na personal intellectual property ko. Ang problema kay Ricardo, na-file ko ang patent 2 taon bago sumali sa Thornton Technologies. Ironclad ito, hiwalay sa kahit anong employment agreement o company resources.
Ang implementation na ginawa ko para sa Thornton Technologies ay licensed sa kanila, pero akin pa rin ang core patent. Sa loob ng 3 taon, hindi mahalaga yon. Kumikita ang kumpanya. Masaya ako. Bumili kami ni Sofia ng bahay sa Antipolo na may view ng Laguna de Bay. Nag-usap kami tungkol sa pagkakaroon ng anak, baka sa 1 o 2 taon kapag settled na. Pero nagsimulang gumalaw ang TechCore Industries. 10 taon na silang pangunahing kalaban ng Thornton Technologies. Laging isang hakbang lang ang likod sa innovation at market share. Ang bagong CEO nila, si Marisa Walsh, agresibo, gutom, at may reputasyon sa pagpo-poach ng top talent at pagkuha ng game-changing tech. Direkta niya akong kinausap. Email sa personal account ko, hindi sa work email na dapat nagbigay na ng senyales. Rio, sinusundan ko ang trabaho mo ng may malaking interes. Kamangha-mangha ang data center optimization na naabot mo sa Thornton Technologies. Gusto kong pag-usapan ang mga pagkakataon para sa collaboration. Baka pwede tayong magkape sa BGC, walang formal, usapan lang ng mga mahilig sa innovation. Ipinakita ko ang email kay Sofia ng gabing yon sa hapunan. Gusto raw makipagkita sa akin ni Marisa Walsh. Dapat ba akong mag-alala na isipin ng tatay mo na disloyal ako kahit isinasaalang-alang ko lang? Kumunot ang noo ni Sofia habang binabasa ang email sa phone ko. Huwag kang makipagkita sa kanya. Paranoid ang tatay ko sa TechCore. Mawawala ang isip niya kapag nalaman niyang sinusubukan kang i-recruit. Hindi naman ako ina-recruit. Gusto lang niyang mag-usap. Rio, tiwala ka sa akin. Hindi nakikita ng tatay ko ang difference. Sa mundo niya, ang pag-uusap sa kalaban ay pareho ng pagtataksil. Dinelete ko ang email at sinubukang kalimutan, pero matyaga si Marisa. 2 pang email sa susunod na buwan, lalong direkta tungkol sa gusto niyang pag-usapan ng licensing opportunities para sa patent technology ko. Dapat sinabi ko kay Ricardo ang outreach. Dapat transparent ako, pero may humarang. Baka dahil sa paraan ng pagtrato sa akin ni Ricardo nitong mga huli. Pinuputol ako sa meetings, pinagdududahan ang desisyon ko. May mga komento tungkol sa mga bata na akala isa lang success ay hindi na mapapalitan. Sa ika-4 na pagkakataon na lumapit si Marisa, sumagot ako. Maikling mensahe lang na pwede tayong magkape. Purely informational, walang commitment. Nagkita kami sa isang cafe sa BGC, neutral na lugar sa pagitan ng kumpanya namin. 45 si Marisa, matalim ang mata, nakadress sa calculated casual style ng matagumpay na execs, mamahaling jeans at simpleng blouse na siguro mas mahal pa sa unang kotse ko. Direkta ako, sabi ni Marisa pagkatapos mag-order ng kape. Sulit ang patent mo ng bilyones, hindi milyon, bilyones. At hinahayaan mo si Ricardo Thornton na samantalahin ito habang binabayaran ka ng salary na generous para sa executive, pero insulting para sa gumawa ng ganitong transformative technology. May license agreement ako sa Thornton Technologies, maingat kong sabi. Nagbabayad sila ng royalties. Tumawa si Marisa. Talaga? Na-audit mo ba ang payments? Na-verify mo bang tama ang pagkalkula ng royalties base sa totoong value ng technology mo? Hindi pa. Siniguro sa akin ni Ricardo na maayos ang accounting at naniwala ako dahil pamilya siya. Nag-research ako. Binabayaran ka ng Thornton Technologies ng 0.02% ng revenue na nagagawa ng patent implementation mo. Industry standard para sa ganitong transformative tech ay malapit sa 5%. Pinapanggugutom ka nila ng 250 times. Parang malamig na tubig ang tumama sa akin. Sobrang focus ako sa salary at title kaya hindi ko na question ang royalty structure. Ipinakita sa akin ni Ricardo na generous ito at naniwala ako. May handa akong ibang arrangement, tuloy ni Marisa. I-license mo ang patent mo sa TechCore Industries. Magbabayad kami ng industry standard 5% royalty, guaranteed sa loob ng 10 taon plus equity sa TechCore. Magiging isa ka sa pinakamalaking individual shareholders overnight. Kinuwenta ko sa isip. 5% ng gagawin ng TechCore gamit ang tech ko ay maaaring mahigit P10 bilyon taon-taon. Bakit kayo magbabayad ng ganyan? Tanong ko, suspicious sa masyadong magandang offer. Dahil kung may tech mo, mawawasak natin ang Thornton Technologies sa market.
At naniniwala ako sa pagbabayad sa tao kung ano talaga ang halaga nila, hindi kung ano lang ang kayang iwasan. Sinabi ko kay Marisa na pag-iisipan ko. Pauwi ako na parang sa fog, racing ang isip sa implications. Nang gabing yon, binuksan ko ang contract ko sa Thornton Technologies at talagang binasa ulit mula ng pumirma. Tama si Marisa. Criminal na mababa ang royalty rate. Pero ang nagpapanlamig ng dugo ko ay isang clause na nakatago sa page 47 sa dense legal language na kailangan ng patent attorney para maunawaan. Sabi roon, anumang improvements, modifications, o derivative works related sa patent na ginawa habang employed ako sa Thornton Technologies ay magiging property ng kumpanya. 3 taon ko nang pinapahusay ang original patent, ginagawa itong mas efficient, scalable, at powerful. Bawat improvement technically kay Ricardo na. Ayon sa contract na pinirmahan ko nang walang tamang legal review dahil bata pa ako, in love, at nagtitiwala sa magiging biyenan, kinumpronta ko si Sofia ng gabing yon. Nasa bedroom kami at naririnig ko ang galit sa sarili kong boses kahit sinusubukan kong maging kalmado. Alam mo ba ang clause na to? Alam mo bang inayos ng tatay mo ang contract para nakawin ang trabaho ko? Tiningnan ni Sofia ang contract, pumutla ang mukha. Rio, hindi ko binasa ang employment agreement mo. Iyon ay sa pagitan mo at ng legal department. Legal department ng tatay mo. Sofia, 3 taon ko nang pinapahusay ang patent na to. Ayon dito, lahat ng improvements kay Thornton Technologies na, hindi sa akin. Tahimik siya ng matagal. Tapos sa maliit na boses, ano ang gagawin mo? Hindi ko alam. Kausapin ko ang patent attorney. Alamin kung ano talaga ang pag-aari ko ngayon at kung ano ang na-sign away ko. Rio, mag-ingat ka. Hindi maganda ang reaksyon ng tatay ko kapag hinamon siya. Dapat, yun na ang nagsabi sa akin ng lahat. Mas nag-aalala ang asawa ko sa reaksyon ng tatay niya kaysa sa katotohanang ninakawan niya ako ng 3 taon. Ang patent attorney na kinonsulta ko ay si Rebecca Chen, isa sa pinakamahusay na IP lawyers sa Metro Manila. Ang opisina niya sa high-rise sa BGC na may view ng Manila Bay skyline na siguro mas mahal ang renta kaysa sa kinikita ng karamihan sa isang taon. Ang magandang balita, sabi ni Rebecca pagkatapos suriin ang contract at patent filing ko, akin pa rin ang core patent mo. Nakaka-alarma ang improvements clause pero hindi retroactive. Anumang ginawa mo bago sumali sa Thornton Technologies ay pag-aari mo pa rin. At ang improvements na ginawa ko pagkatapos? Legally sa Thornton Technologies na yon. Pero dito nagiging interesting. Ang core patent mo ay sobrang fundamental na hindi gagana ang improvements kung wala ito. Dependent technologies yon. Ibig sabihin, hindi pwedeng gamitin ng Thornton Technologies ang improvements nang hindi na license ang core patent mo. Kakaibang kalmado ang bumalot sa akin. Kaya kung tatanggalin ko ang patent license, titigil ang buong sistema nila. Sumandal si Rebecca sa upuan. Technically, oo, kahit magdulot yon ng malaking demanda. Sasabihin ni Ricardo Thornton na bad faith ka, sinusubukan mong i-hostage ang kumpanya, magiging pangit. Paano kung hindi ko na lang i-renew ang license kapag dumating ang renewal? Kailan ba? Tiningnan ko ang contract sa phone ko. 8 buwan mula ngayon. Ngumiti si Rebecca. May 8 kang buwan para magdesisyon kung ano ang gusto mong future at i-document lahat sakaling pumunta sa korte ito. Nagsimula akong magtago ng records. Bawat email, meeting note, bawat pagkakataon na underpay si Ricardo ng royalties o nag-claim ng credit sa improvements na ginawa ko. Binibackup ko lahat sa secure cloud storage na hindi ma-access ng Thornton Technologies. At nagsimula akong magkaroon ng mas maraming usapan kay Marisa Walsh. Sumabog ang lahat 6 na buwan pagkatapos sa monthly board meeting na binanggit ko sa simula ng kwento. 1 linggo bago, sinabi ko kay Ricardo na hindi ko na i-renew ang patent license kapag nag-expire, na sobrang baba ng royalty rate kumpara sa market at maghahanap ako ng ibang arrangement. Ngumiti si Ricardo nang sabihin ko. Talagang ngumiti. Rio, sa tingin ko kailangan nating pag-usapan to sa full board. Bakit hindi ka maghanda ng presentation para sa susunod na meeting? Ipaliwanag mo ang concerns mo at aayusin natin ng maayos. Dapat alam ko na ina-set up niya ako.
Dapat nakilala ko na ang lalaking underpay ako ng 3 taon ay biglang magiging reasonable kapag hinamon ko. Normal na nagsimula ang board meeting. Financial reports, operational updates, strategic planning discussions. Tapos tumayo si Ricardo at hinudyat ako na sumama sa kanya sa head ng table. May ilang concern si Rio tungkol sa licensing arrangement niya na sa tingin ko dapat pag-usapan natin bilang grupo, sabi ni Ricardo, friendly at halos paternal ang boses. Rio, bakit hindi mo ipaliwanag ang position mo? Tumayo ako, binuksan ang laptop para ipakita ang presentation at sinimulang ipaliwanag ang difference sa pagitan ng binabayad sa akin at industry standard royalty rates. Ipinakita ko sa board ang comparison sa ibang patent licenses, documentation ng value na nilikha ng tech ko sa kumpanya, at proposal para i-renegotiate ang terms. 3 slides pa lang ako nang putulin ako ni Ricardo. Interesting to, Rio, pero may alam ang board na kailangang malaman bago natin ituloy ang discussion na to. Tumango siya kay Jaime Whitmore, ang legal director, na tumayo na mukhang hindi komportable. Nag-sign si Rio ng Comprehensive Employment Agreement nang sumali siya sa Thornton Technologies, sabi ni Jaime, mahigpit ang boses. Kasama sa agreement na yon ang non-compete clause na nagbabawal sa kanya na i-license ang patent sa sinumang competing tech company sa loob ng 5 taon pagkatapos ng employment. Naramdaman ko ang pagbabago sa kwarto. Nagpalitan ng tingin ang ilang board members. Hindi naman ako umaalis sa kumpanya, maingat kong sabi. Humihiling lang ako ng fair compensation. Talaga? Tanong ni Ricardo, malamig na ang boses dahil may emails ako rito sa pagitan mo at ni Marisa Walsh, CEO ng TechCore Industries, primary competitor natin. Maraming meeting kung saan pinag-usapan ninyo ang licensing arrangements. In-project niya ang sariling presentation sa screen, pinalitan ng sa akin. Screenshots ng emails ko kay Marisa, surveillance photos sa coffee shop ng meetings namin, financial projections na mukhang nagne-negotiate ako sa likod ni Ricardo ng maraming buwan. Ito, sabi ni Ricardo, tumataas ang boses, corporate espionage, 2. Disloyalty, pagtataksil sa pamilyang nagbigay sa iyo ng lahat. Ang pamilyang nagbigay sa akin ng lahat, hindi ang kumpanyang nailigtas ko sa 2.1 bilyon, hindi kinikilala ang patent na nagrevolusyon sa operations nila. Pamilya, exploratory lang ang mga meeting na iyon, sabi ko, sinusubukang panatilihing matatag ang boses. May karapatan akong maintindihan ang market value ko. Hindi habang employed ka rito, sagot ni Ricardo. Tumingin siya sa security guard sa pinto. Kevin, ihatid mo si Mr. Perez palabas ng building. Terminated na siya, effective immediately. Tahimik ang kwarto. Nakaupo si Sofia sa likod na row nanonood nito. At wala siyang sinabi. Nakatingin lang sa kamay niya. Tinatanggal mo ako, sabi ko, para kumpirmahin kaysa hindi ko naiintindihan. Fired ka na pare, sabi ni Ricardo. Parang sampal ang salitang pare. Iabot mo ang badge mo, computer, phone, lahat ng pag-aari ng kumpanya. 43 katao ang nanonood, may nahihiya, karamihan hindi mapakali, ilan nangingisi. Kinuha ko ang badge mula sa bulsa, inilagay sa conference table at ngumiti. Salamat sa pagkakataon, Ricardo. Tapos dagdag ko, baka gusto mong tingnan ang email mo. Timing ko perpekto. Eksakto 10:47 a.m., nag-trigger ang automated system na ginawa ko ng complete license suspension. Bawat server na gumagamit ng patent implementation ko ay nakatanggap ng authentication request na ako lang ang makaka-approve. Kung walang approval, default sa safe mode, ibig sabihin shutdown. Nag-black lahat ng screen sa conference room. Nag-flicker ang ilaw ng building habang pumapasok ang backup power. May alarm na tumutunog sa malayo. Diyos ko, bulong ni Patricia Miranda. Nilock niya ang servers natin. Natumba si Jaime Whitmore sa upuan. Siya ang may-ari ng patent, ang core patent, yung pinagbabatayan ng lahat. Humarap si Ricardo mula sa security patungo sa akin at nakita ko ang sandali na napagtanto niyang malaking pagkakamali ang ginawa niya. Hindi mo to pwedeng gawin, sabi ni Ricardo, nanginginig ang boses. Illegal to, sabotage to. Ito ay suspension ng license na pag-aari ko sa kumpanyang hindi na ako employed, pagwawasto ko. Kumpirmahin ng legal team mo na may karapatan ako nito. Tinanggal mo lang ako, Ricardo. Ibig sabihin, void na ang licensing agreement natin.
Lumabas ako ng building na wala nang dala kundi personal phone at car keys ko. Sa likod ko, naririnig ko ang chaos. Tumatawag ang clients tungkol sa down servers, nagkakagulo ang IT department para alamin kung ano ang nangyari. Sumisigaw si Ricardo kay Jaime Whitmore na ayusin agad. 6 na beses akong tinawagan ni Sofia bago ko sinagot. Nang sagutin ko na, nakaupo ako sa kotse sa parking lot, nanonood ng security guards na nagmamadaling pabalik-balik sa building. "Rio, ano bang ginawa mo?" tanong niya. "Ang dapat kong ginawa 3 taon na ang nakalipas," sagot ko. Tumindig para sa sarili ko. "Sinira mo ang kumpanya ng tatay ko. May idea ka ba kung ilang clients ang aalis dahil dito? Sinira ng tatay mo ang sarili niyang kumpanya nang magdesisyon siyang underpayan ako tapos tanggalin ako sa harap ng 43 tao. Kaya revenge to. Sisirain mo siya dahil nasaktan ng ego mo." Tumawa ako. Talagang tumawa. "Sofia, binigay ko sa kumpanyang yon ang 3 taon ng buhay ko at technology na nagkakahalaga ng bilyones. Binayaran ako ng tatay mo ng fraction lang ng halaga ko tapos sinubukan pa akong ipahiya. Hindi to revenge. Negosyo to. Rio, paki-on ulit ang servers. Maayos natin to. Mag-a-apologize ang tatay. I-renegotiate natin lahat. Sabihin mo sa tatay mo na tingnan ang email," sabi ko at ibinaba. Simple ang email na sinend ko kay Ricardo ng 10:47 a.m. "Ricardo, effective immediately. Sinususpend ko ang patent license para sa lahat ng sistema ng Thornton Technologies. Ayon sa agreement natin, ang termination ng employment ko ay nagpapawalang bisa sa licensing arrangement. Mananatili sa safe mode ang lahat ng sistema hanggang sa abiso. Regards, Rio Perez." Ang hindi pa alam ni Ricardo, nagpadala ako ng pangalawang email ng 10:48 a.m. Pumunta yon kay Marisa Walsh sa TechCore Industries. "Marisa, handa na akong pag-usapan ang licensing arrangement. Interesado ka pa ba?" Sumagot siya sa loob ng 4 na minuto. "Talagang interesado. Kailan tayo pwede magkita?" Ang susunod na 48 oras ang pinaka-intensong sa buhay ko. Naka-standby ang legal team ni Marisa at pinag-usapan namin ang agreement na nagpangiti sa patent attorney ko na parang nanalo sa loto. Magla-license ang TechCore Industries ng patent ko sa 5% royalty ng lahat ng revenue na gagawin nito, plus 500 milyong shares ng TechCore stock na vesting agad, plus position bilang Chief Innovation Officer na may full autonomy sa division ko. Ang masaklap, ipapatupad ng TechCore ang TechCo sa buong infrastructure nila sa loob ng 6 na buwan, direktang kakompetensya sa ngayoy pilay na data center operations ng Thornton Technologies. Sisirain nito si Ricardo, sabi ni Marisa habang nagpipirma ng contracts. Naiintindihan mo yon, di ba? Kung wala ang tech mo, hindi makakakompetensya ang Thornton Technologies. Naiintindihan ko, sabi ko. Sinubukan ni Ricardo ang lahat para pigilan. Demanda tungkol sa breach of contract, theft of trade secrets, corporate espionage. Nag-file ang lawyers niya ng injunctions para pigilan akong mag-license sa TechCore. Tinakot pa nila si Sofia, sinasabing siya ay complicit sa betrayal ko. Lahat ng kaso, itinapon. Lehitimong patent ko. Natapos ang licensing agreement ko sa Thornton Technologies nang tanggalin ako ni Ricardo. Wala akong ninakaw. Tinigil ko lang ang pagpayag na magnakaw sila sa akin. Nag-enjoy ang media dito. Tech Wonder sinira ang dating employer pagkatapos ng public firing. Patent war sumabog sa ASEAN tech scene. TechCore nakakuha ng bilyong teknolohiya pagkatapos ng malaking pagkakamali ng kalabang CEO. Nag-file si Sofia ng divorce 3 linggo pagkatapos kong pumirma sa TechCore. Nagkita kami sa opisina ng lawyer para pag-usapan ng terms at mukha siyang hindi natulog ng maraming araw. "Sana masaya ka," sabi niya habang pumipirma sa papeles na mag-uuntangle sa shared life namin. "Sinira mo ang pamilya ko. Sinira ng tatay mo ang pamilya niyo, pagwawasto ko. Tinanggihan ko lang na sirain niya ako sa proseso. Binigyan ka niya ng lahat, Rio. Career mo, tagumpay mo, buhay mo. Tiningnan ko ang babaeng minahal ko, nang sapat para pakasalan. Ang babaeng tahimik na nanood habang ipinahiya at tinanggal ako ng tatay niya sa publiko at naramdaman ko lang ang lungkot para sa kanya. Umalis siya nang walang salita pa.
6 na buwan pagkatapos, tumaas ang stock ng TechCore Industries ng 40%, lalo na dahil sa implementation ng patent tech ko. Mahigit $20 billion na ang personal holdings ko. Nawala ng Thornton Technologies ng 60% ng data center clients nila sa TechCore at nahaharap sa bankruptcy. Nagpadala si Ricardo ng mensahe sa pamamagitan ng lawyers niya. Gusto niyang magkita, pag-usapan ang pag-areglo ng differences, baka makahanap ng paraan pasulong. Inignore ko. 1 taon pagkatapos, ibinenta ng Thornton Technologies ang natitirang assets sa private equity firm sa mura. Nagretiro si Ricardo o pinatalsik, depende sa nagtatanong. Ang kumpanyang itinayo niya sa loob ng 30 taon ay binuwag at sinipsip ng mga kakumpetensya. Walang satisfaction ang naramdaman ko sa pagkawasak niya. Tahimik lang na pag-amin na may consequences ang mga aksyon. May mga nag-isip na sobra ako, dapat nasiyahan na ako sa bagong posisyon ko sa TechCore na sirain ng Thornton Technologies ay sobra na. Pero narito ang hindi naiintindihan ng mga yon. Hindi lang ako tinanggal ni Ricardo Thornton. Sinubukan niyang ipahiya ako, kontrolin ako, magnakaw sa akin habang binabalot sa wika ng pamilya at loyalty. Tinrato niya ako bilang property imbes na partner. At kapag tinrato mo ang tao bilang property, hindi ka dapat magtaka kapag umalis sila. Ngayon, 32 anyos na ako, nagkakahalaga ng mahigit 25 bilyon at pinamumunuan ang Innovation Division sa isa sa pinakamatagumpay na tech company sa rehiyon. Nag-hire ako ng 20 pinakamahusay na engineers na makikita ko. Mga taong nagpapaalala sa akin sa sarili ko noong 25. Matalino, gutom, puno ng ideyang makakapagbago ng lahat. At binabayaran ko sila kung ano ang halaga nila. Industry standard royalties kapag gumawa sila ng revolusyonaryo. Equity stakes na ginagawa silang partner sa tagumpay, hindi lang employees, respeto, transparency at tiwala. Dahil natuto ako ng mahalagang bagay mula kay Ricardo Thornton, hindi mula sa tagumpay niya, kundi sa kabiguan niya. Ang loyalty ay pinaglalaban sa pamamagitan ng respeto, hindi hinihingi sa pamamagitan ng family connections. Ang tagumpay ay nagmumula sa pagbibigay kapangyarihan sa tao, hindi sa pagsasamantala sa kanila. At ang pinakamasamang desisyon sa negosyo ay ang maliitin ang isang tao dahil sa akala mo, pag-aari mo sila. Tinawag ako ni Ricardo na pare sa harap ng 43 tao at akala niya mababaliw ako sa public humiliation. Sa halip, ngumiti ako, nagpasalamat, at lumabas na may 500 bilyong teknolohiyang hindi na niya magagamit muli. Hindi yon revenge, yan ay math lang. Kung naantig sa iyo ang kwentong ito, pindutin ang subscribe button para sa higit pang kwento ng mga taong tumanggi na tanggapin ang mas mababa sa nararapat sa kanila. Mag-comment sa baba tungkol sa pagtindig laban sa corporate exploitation at i-share ito sa taong kailangang marinig na minsan ang pag-alis ang pinakamalakas na galaw na magagawa mo. Dahil ang pinakamabuting tugon sa pagiging maliit-maliitin ay hindi galit, kundi tagumpay.